Deuteronomio Kapitulo 30. Ang pagpapanumbalik ng Israel. At mangyayari, na pagka ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa na inilagay ko sa harap mo, at iyong mga didili-dilihin sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtabuyan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At magbabalik ka sa Panginoon mong Diyos, at iyong susundin ang kanyang tinig ayon sa lahat na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, ninyo at ng iyong mga anak, ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Ay babawiin nga ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag, at mahahabag sa iyo, at ibabalik, at titipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung ang bihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mula ro'y titipunin ka ng Panginoon mong Diyos, at mula ro'y kukunin ka. At dadalhin ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na inari ng iyong mga magulang, at iyong aariin, at gagawan ka niya ng mabuti at pararamihin ka niya ng higit kaysa iyong mga magulang. At tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso, at ang puso ng iyong binhi, upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, upang ikaw ay mabuhay. At lahat ng mga sumpang ito ng Panginoon mong Diyos ay isa sa iyong mga kaaway at sa kanila na nangapupot sa iyo, na nagsiyusig sa iyo. At ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon, at iyong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. At pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, sa bunga ng iyong katawan, at sa anak ng iyong bakahan, at sa bunga ng iyong lupa, sa ikabubuti, sapagkat pagagalakan ka uli ng Panginoon, sa ikabubuti mo, gaya ng kanyang iginalak sa iyong mga magulang. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan, kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa. Pagpapatibay ng tipan. Sapagkat ang utos na ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay hindi totoong mabigat sa iyo, ni malayo. Wala sa langit, upang huwag mong sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin, at magdadala ni yaon sa atin, at magpaparinag sa atin, upang ating magawa. Ni wala sa dako roon ng dagat, upang huwag mong sabihin, sino ang daraan sa dagat para sa atin, at magdadala ni yaon sa atin, at magpaparinag sa atin, upang ating magawa. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso, upang iyong magawa. Tingnan mo, na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan. Na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan, at tuparin mo ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at lumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko, at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos, at maglilingkod ka sa kanila. Ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito, na kayo'y tunay na malilipol, hindi ninyo palalaunan ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinagtatawid ng Jordan, upang pumasok na ariin. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay, upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig, at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay, at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila.